Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Qaulullah ta'ala, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Lipat mo na nga dito. Dito tayo. Check mo. Okay na? So, sa sinabi ng Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ang ibig sabihin, ang pinakapunto ay number one ay yung isang tao ay ano yung nangyari sa mukha mo? Nakalimot ng bakit yan lang? Sana pinalaki mo. So, tawag dito. Ay, yung isang tao, hindi niya kayang gabayan, hindi mo kayang gabayan ang ibang tao, maliban na lamang kapag gugustuhin ni Allah Ta'ala. Tama? Naniniwala ka ba dun? Mika? Di ba? Kapag matigas yung mukha ng kapatid mo, kahit anong sabi mo sa kanya, di nakikinig. Di ba? May mga ganong sitwasyon. So, ibig sabihin, hindi natin hawak, bilang tao tayo, hindi natin hawak yung gabay ng buong sangkatauhan o kahit sino pa. Nakuha ninyo? Ang sa atin lang bilang tao ay nagpapaalala. Tulad ngayon, ako nagpapaalala ako. Lahat ba kayo maniniwala sa akin? Di ba? Hindi naman lahat. Baka iba sa inyo, si Sammy. Nakatingin lang, di ba? So, ang isang tao ay wala siyang kakayanan na gabayan yung tao na pilitin. Hindi ko kayang pilitin si Adspar na maniwala sa akin. Pero may kakayanan ako na ipaliwanag sa kanya yung bagay na tama at ipakita sa kanya yung mali para iwasan niya. Tama? Minsan nga, mayroon sa pamilya na ganun eh. Matigas yung mukha. Mayroon sa pamilya na ganun na kahit yung pagtatay ka, pinapagalitan mo ng anak mo, pinapalo mo. Pero kapag hindi talaga nakinig sa'yo, sumunod sa'yo, parang nahihirapan ka. Di ba? Sa pamilya lang yun. Ano pa kaya patungkol sa Islam? Hindi natin kayang gabayan yung buong Dakota. Di ba? Ang daming tao dito, pero ilan lang yung nagsasala. So, hindi mo kayang gabayan yun. So, ang sa atin lang, pinapalinaw natin sa tao kung ano yung dapat sundin. Kung susundin nila, bahala na sila. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, innama anta mudhakkir. Ya Muhammad, nagpapaalala ka lang. Lasta alayhim bimusaytir. Ay hindi ka pwedeng mamilit sa tao. Nakuha ninyo? At kabilang dito sa dalil, sa Quran, na binaba ni Allah Ta'ala kay si Propeta Muhammad na ay pinakamainam na tao. Di ba, Sami? Si Propeta Muhammad. Pinakamainam na tao na yun siya. Nung gusto niyang dakwahan yung kanyang tito na si Abu Talib, kapatid ng tatay niya, ay sobrang mahal siya ng tito niya. Kapag nagdadakwa siya, ay pinoprotektahan siya.
Kapag sino mang away sa kanya, darating yung tito niya. O, awayin yung pamangkin ko, ako makakaway ninyo. So, ganun nangyari. Ngayon, si Abu Talib, nung mamamatay na siya, pero hindi pa rin siya naniwala kay Propeta Muhammad. Isipin ninyo yun, pinoprotektahan niya si Propeta Muhammad, pero hindi siya naniniwala. Di ba masakit yun? Kumbaga, si Propeta Muhammad ay, kumbaga, nakita mo ba, sinusuway mo yung, nakita ka, pag tatay ka, sinusuway, yung anak, dadawa niya yung tatay niya, tay, punta tayo ng masjid. Di ba? O kaya magdadawa yung tao dito, magsala kayo, pero yung tatay hindi nagsasala. Di ba? Parang nakakahiya yun. Kaya kay Propeta Muhammad, parang nasasaktan siya na yung kanyang tito hindi naniwala sa kanya. Sabihin ba naman sa'yo sa barangay hall, yung tatay mo adik, tapos ikaw nagsasala ka? Di ba nakakahiya yun? So, parang nasasaktan si Propeta Muhammad SAW na nagdadawa siya tapos yung tito niya hindi naniwala. Gano'n nangyari. Kaya nga nung namatay ang kanyang tito, anong sabi niya? Lastagfiranna laka malam. Sabi niya, hihingi ako ng kapatawaran kay Allah Ta'ala para sa'yo. O kaya baka patawarin ka ni Allah, makapasok ka sa surga kahit hindi siya Muslim. Kahit hindi siya Muslim. Kasi syempre, mahal na mahal niya yun eh. Diba? Kaya dito, sabi ng Allah Ta'ala sa kanya, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, hindi mo kayang gabayan yung taong mahal mo sa buhay. Pero sino lang yung naggagabay? Si Allah Ta'ala. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, walakinna Allah yahdi man yasha. Si Allah Ta'ala lang ang naggagabay. So, at dito, pinagbawalan din ni Allah Ta'ala kay Propeta Muhammad na humingi ng tawad kay Allah para sa kanyang tito. Kasi namatay na hindi Muslim. Magdua ka, ya Allah, patawarin mo yung tito ko kasi namatay siyang hindi Muslim, mahal na mahal niya ako. Ay, sabi ng Allah Ta'ala, maka na lin nabi walladina amanu, ay ipinagbabawal sa mga propeta at lahat ng mga Muslim ay yastaghfiru lil musyrikin, na humingi sila ng tawad kay Allah para sa mga hindi Muslim. Nakuha ninyo, walau kanu uli kurba, kahit malapit pa yan sa inyo, kahit asawa, anak ninyo, bawal yon. Nakita mo yung pare na matay? Sino yun? Si Pope Francis? May nagganong pa dun sa libing. Anong ginagawa mo dyan? Bakit nagdudua ka dun? Bawal yun. Kahit bawal din sabihin mo sa isang namatay na hindi Muslim na rest in peace. Kasi yung rest in peace, parang dua yun eh. Tama? So bawal yun. Anong sasabihin mo kapag namatay yung hindi Muslim? Ang sasabihin mo, magdua ka sa kanya na parusahan siya ni Allah kapag patay na. Parusahan siya ni Allah kasi patay na, hindi siya, namatay siyang hindi Muslim. Nakuha ninyo, binanggit yun sa isang hadith. Kaya idha marartum, kapag nakadaan kayo sa libingan ng hindi Muslim, fabashshirhum bi'adhabin alim. Ay manalangin kayo na parusahan sila ni Allah Ta'ala na matinding parusa. Nakuha ninyo? So, dito, ibig sabihin, ay ang isang tao, ang pinakupunto dito ay hindi natin kayang gabayan ng kahit sinong tao. Ang sa atin lang, magpaalala. Hindi ko kagagayang gabayan si Sammy. Nakadepende sa kanya, susunod siya o hindi. Si Albert, hindi ko kayang gabayan yan. Kung matigas mukha ni Albert, bahala siya sa buhay niya. Basta ako, mag-lecture ako, mag-hutba ako, mag-remind ako, may makinig dito o wala. Ang sa akin, responsibilidad ko, magdaawa. Kaya nga sa kabilang buhay, binanggit sa hadith ng Rasulullah, yawmul qiyamah, babangunin ng Allah Ta'ala lahat ng mga propeta. Lahat ng mga propeta. Kaya nga sa hadith na yun, nag-Isra wal Mi'raj, pinakita ng Allah Ta'ala kay Propeta Muhammad, may mga propeta na babangunin sila ng Allah Ta'ala kasi sa kabilang buhay, tatanungin ni Allah Ta'ala lahat ng mga propeta. Nagdaawa ka ba kapag propeta siya? Sasagutin niya Allah Ta'ala, nagdaawa ko ya Allah. Tama? Si Adam, kahit ang Rasulullah, tatanungin sila ng Allah Ta'ala. Sabi ng Allah Ta'ala, wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim, wala nas'alanna al-mursalin. Tatanungin namin lahat ng mga propeta kung ginawa ba nila yung kanilang trabaho. At lahat ng mga tao, tatanungin din namin kung ang propeta ba dumating sa kanila, ginawa yung trabaho nila. Ngayon, sa kabilang buhay, may mga propeta na ang sumunod sa kanila, ang naniwala, 2 tao lang. Meron ibang propeta, 1 lang naniwala sa kanila. Meron 3, merong grupo ng tao. Pero,
Sino ang tatanungin ng Allah Ta'ala? Pag marami kang follower sa Facebook, o bakit ang follower mo 10 lang? Ganun ba? Ang tatanungin ng Allah Ta'ala yung propeta. Ginawa mo ba ang trabaho mo? Hindi tayo tatanungin ng Allah Ta'ala kung marami nakinig dito. Ako, tatanungin sa akin ng Allah Ta'ala, ginawa mo ba yung trabaho mo bilang ustad ka sa Dakota? Ya Allah, ginawa ko. Kaso, ang daming belaw sa Dakota. Di ba? So, hindi sila sumunod, di naniwala. Wala na ako. Ngayon, tatanungin ng Allah Ta'ala yung mga taga-Dakota. Sa kabilang buhay, may mga propeta rin. Halos walang naniwala sa kanila. Yung iba, 2 lang yung sumunod sa kanila. Sino nga eh? Ilang? Sabi ng Allah Ta'ala, فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 ama. 950 years yung nagdakwa. 950 years. Tapos, ang naniwala sa kanya, ilan lang? 48 o 50. Sabi mo, mas marami pa yung mahabang buhay niya kaysa naniwala sa kanya. Tama, illa 50 ama. Tama, pero tatanungin pa rin siya ng Allah Ta'ala. Yano, nagdaawa ka ba? So yun, ang pinakapunto ay tayong mga tao ay ang ating responsibilidad. Ang responsibilidad natin, gawin lang natin na ay ituro sa tao yung tama, ipakita sa kanilang tama at mali, wala na tayo sa kanila kung susundin nila o hindi. Sumunod man si Albert o si Mijal, wala tayo doon kasi hindi naman kailangan ni Allah Ta'ala si Mijal eh. Hindi naman kailangan ng Allah Ta'ala si Albert. Tayo yung nangailangan sa kanya. Di ba? Parang ngayon nyo ko paniwalaan ah. So yun ang punto doon. Ngayon, ang gabay ni Allah Ta'ala, 2 yan. O Mika, saan ka punta? Ang gabay ni Allah Ta'ala, 2 yan. Unang gabay, ito yung yung tawag na gabay al-irsyad. Tinatawag na al-hidayatu al-irsyad. Ito yung gabay na may paglilinaw sa mga tao. Kumbaga, dumating ang propeta, nililinaw sa atin. Kumbaga, may tao na nagpapaliwanag sa atin ito ang tama, ito yung mali, huwag mong gagawin. Meron naman tinatawag na at-tawfiq. Yung al-hidayatu at-tawfiq. Yung gabay sa amin ni Allah Ta'ala, na mismo ikaw mismo yung naghanap ng katotohanan. Binigyan ka ng tawfik ni Allah Ta'ala. Tama ba? Naintindihan ninyo? So, yun. Ngayon, tayo mga Muslim, ang responsibilidad natin ay yung tinatawag na hidayatul irsyad. Yung gabayan natin yung tao, ano yung tama na gawin nila at ano yung mali na iwasan nila. Pero yung sa puso ng tao ay nakadepende na kay Allah Ta'ala kung sino yung kanyang gagabayan dyan. Nakuha ninyo? Kabilang din sa dahilan, kabilang din sa halimbawa, kung bakit minsan mahirap gabayan yung tao o mahirap turuan yung tao ay kapag nasanay yung tao, para sa kamalian, kapag nasanay, mahirap gabayan. Halimbawa, nag-blackout sa masjid. Nag-blackout. Ngayon nag-blackout, nandito kayo ng 5 araw. Di ba kapag unang blackout, hindi kayo sanay? Pero pag 1 linggo na, masasanay na kayo, di ba? Tama? Masasanay na kayo pag 1 linggo na. Kapag 1 buwan na yung blackout, sanay na kayo. Kapag 2 buwan, okay lang. Ngayon, 2 buwan na blackout yan. Pagdating ng 2 buwan, biglang may ilaw na. Di ba? Anong mararamdaman ng mata ninyo? Anong mararamdaman ng mata mo? Pag may ilaw na. Alam kong may ilaw. Pag nasanay ka nga ng 2 buwan ng blackout tapos biglang nagkaroon ng ilaw, ano mararamdaman mo sa amin? Ay, masisilaw. Parang masasaktan yung mata mo, di ba? Pero ang tanong ko sa inyo, ayaw nyo ba ng ilaw? Gusto. Yung tao kapag nasanay na gumawa ng kasalanan pati ng kamalian, ang habang panahon na sa loob ng madilim na kamalian, kaya kapag dumating sa kanya na tinatama siya, nasasaktan siya.
Kahalintulad ng isang tao na mahabang panahon sa madilim. Nung nasanay siya, nung dumating yung ilaw, nasasaktan siya. Nakuha ninyo? Kaya nung una, parang ayaw niya. Nakuha ninyo? So, ganun yung isang tao kapag nagdidilim yung kanyang puso na nasanay ng mahabang panahon na magawa ng kasalanan. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, "Fatala alayhimul amad, faqasat qulubuhum, wa kathirun minhum fasiqun." Nung humaba sa kanila yung panahon ng pag-asa, umaasa sila. Umaasa na, bukas magbabago ako. Bukas magsasala na ako. Bukas hanggang sa humaba yung panahon na bukas ganito gagawin nila. Nasanay sa madilim, nakasalanan at kamalian. Nung dumating sa kanila yung itatama, yung kamalian nila, nasaktan sila kapag tinatama sila. Bakit ikaw? Ganito nga ginagawa mo, di ba? Ganun na nangyayari isang tao kapag nasanay sa kamalian. Nakuha ninyo? Number 2, ang lahat ng pamamaraan na baka mahulog tayo sa shirk ay mas magandang, ito ay pinapaiwas sa atin ng Islam. Ang lahat ng pamamaraan na ikakahulog natin sa pag-shirk kay Allah Ta'ala, ito ay hindi pinapahintulot ng Islam. Halimbawa, kahalintulad ng sinabi ko, at sasabihin ko ulit, kasi baka nalimutan ni Adspar, yung haram dalawa yan. Yung haram dalawa. Yung tinatawag na haramun maqasid, pati haramun wasail. Yung haram sa kanyang sarili, at yung haram sa kanyang pamamaraan. Halimbawa yung alak, haram yun, di ba? Haram sa kanyang sarili. Lahat ng mga pamamaraan na maghuhulog sa iyo para makalapit sa alak, magiging haram na rin. Halimbawa, Ustad, pwede ba magtinda ako ng alak kahit hindi ako uminom? Pwede ba? Hindi, kasi lahat nga ng pamamaraan na baka mahulog ka sa alak ay pinagbabawal na rin sa Islam. Nakuha ninyo? Yung shirk ng pagtatambal kay Allah Ta'ala ay haram yun. Nakuha ninyo? Ay haram ang pag-shirk. Lahat ng pamamaraan na baka mahulog ka sa shirk ay pinagbabawal sa Islam. Tama? Nakuha ninyo? Kaya dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay anong sabi niya? Kabilang sa kanyang itinuro sa atin para hindi tayo mahulog sa shirk. Anong sabi niya? La taj'alu buyutakum qubura. Ay huwag ninyong gagawin yung bahay ninyo na libingan, Adspar. Ustad, di ko maintindihan. Wala naman nakalibing sa bahay namin eh. Ay, huwag ninyong gawin ang bahay ninyo na libingan. At sabi niya, wala taj'alu qabri 'idan. At huwag ninyong gagawin yung libingan ko, sabi ni Propeta Muhammad, yung libingan ko na 'idan, lugar ng pagselebrasyon ng Eid. Nakuha ninyo? So ano yung pinakapunto doon? Ay ipinagbawal ng Rasulullah yung kanyang libingan na maging isang lugar na kung saan magiging dahilan na baka mag-celebrate yung tao doon. Tama, kaya pag pumunta kayo ng Madina, makakadaan lang kayo doon. Hindi kayo makakapagtawaf doon. Kumbaga may gate pa yun. Kasi bakit? Ginawa yun ng gobyerno at bakit? Para yung tao hindi siya mahulog sa shirk. Nakuha ninyo? Hindi siya mahulog sa shirk. Kaya ginawa ng gobyerno yon at ganun din sa Islam. Lahat ng pamamaraan na baka mahulog yung tao sa shirk ay pinuputol na agad ng Islam. Tama? Kaya nga binanggit din sa hadith sallallahu la'anallahu al-yahuda wan nasara. Sinumpa ni Allah Ta'ala ang Kristiyano pati Hudyo. Bakit? Ay ja'alu qubura anbiya'ihim masjida. Ginawa nila ang libingan ng kanilang mga propeta, ginawa nilang masjid. Ginawa nila ang libingan ng kanilang mga propeta, tinayuan nila ng masjid. So anong nangyari kapag may libingan dito? Ang gagawin ng tao, magdudua, hingi ng tulong sa may patay. Di ba? Liliko na yung kanyang paniniwala, nandun na sa may patay. Propeta yun ha? Ipinagbawal sa Islam na gawin nating masjid yung libingan ng propeta. Paano pa kayo yung libingan ng lolo ni Adspar? Kapag nakalibing na sa Sambuanga,
O dun sa Tawi-Tawi. Di ba? So, hindi porkit mabuting tao yung nakalibing dyan, ay sabi mo, gawin nating masjid dyan. Di ba meron sa Sulu? Yung masjid ni Sharif Makdum? Yung nakalibing, tapos ginawa nilang masjid. Di ba? Ano nangyari sa tao? Ang ginawa nila, nagtawap sila doon, parang ginawa nilang Kaaba. Nakuha ninyo? So, yun ang dahilan kung bakit ipinagbawal sa atin yung mga ganyan mga bagay. Kasi ang tao mahuhulog sa shirk kay Allah Ta'ala. Kaya nga ang Allah Ta'ala ay tawag dito, yung kinuwento niya yung sa suratu Al-Kahf na magkakaibigan na nakatulog sila ng 300 years. Nakatulog yun. Kabilang yung sa mu'jizat na binigay sa Allah Ta'ala ay pinagbawalan yung mga tao na tayuan yung libingan nila ng masjid. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, qala alladhina ghalabu ala amrina natakhidanna alayhim masjida, tatayuan namin ng masjid yun. Pero yung ayat na yun parang sinasabi na tatayuan nyo ng masjid yan. Kumbaga, tinatanggihan nila yung gagawin nila. Nakuha ninyo ay hindi yon. Pwede kasi bakit? Para hindi mahulog. Para hindi mahulog yung yung tao sa shirk kay Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? Tama ba? Sumangayon kayo. Parang sabog na kayo Merendang kamao. Number 3, ikatlo, ay ang pagbabawal na sundin natin yung yapak na mga hindi Muslim sa kanilang ginagawa. Ay ipinagbabawal sa atin na sundin natin yung mga yapak na mga hindi Muslim, yung Kristiyano pati Hudyo, sa kanilang mga gawain. Lalong-lalo na sa gawain ng pangrelihiyon. Lalong-lalo na sa gawain ng relihiyon. Nakuha ninyo? Ay yan ay ipinagbawal ni Allah Ta'ala. Kasi sinabi na Allah Ta'ala, walan tarda ankal yahud, walan nasara, hatta tattabi'a millatahum. Hinding-hindi sasang-ayon sa inyo ang mga Kristiyano at pati Hudyo. O hindi sila malulugod sa inyo. Hindi nila kayo mamahalin hanggang sa hindi kayo sumunod sa kanilang mga ginagawa. O Adspar, inom tayo. Ito lang naman, parang di ka naman kaibigan, Adspar. O di ba? Parang ganun. Ganun yung pamamaraan nila kapag kung sa barkada. Di ba? Ngayon, pagdating sa relihiyon ng Islam, hindi rin yan sila sasang-ayon sa inyo hanggang sa hindi kayo sumunod sa ginagawa nila sa kanilang mga ginagawa. Nakuha ninyo? Kaya Allah Ta'ala, ayun ang sinabi niya, walan tarda ankal yahud, walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul innal huda hudallah. Tandaan ninyo ang gabay ni Allah. Magagabayan lang kayo kapag sinunod ninyo ang gabay ni Allah. Yun yung reliyon ng Islam. Tama? Kaya dito binanggit sa isang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa Yawmul Qiyamah, may mga tao o may mga Muslim na posibleng sumunod sa kanilang mga yapak. May mga Muslim daw na susunod sa ginagawa ng mga Kristiyano pati mga Hudyo. Di ba, wag na kayo lumayo. Pag may namatay nga sa atin dito, pinagsusugalan Di ba? Walang awa, pinagkapihan pa, ginawang restaurant. Di ba? Pag may namatay dito sa atin, saan ka punta? Magkakape doon sa patay. Bukas na. Hindi, ngayon, hanggang mamaya na lang yung libing Di ba? Ganun ang ginagawa ng tao. Gawain ng mga Kristiyano yung ganun, di ba? Pinagsusugalan yung patay. Wala sa Islam yung ganyan. Pinag-aanuhan pa nila. Ano yun? Meron pa silang pinagbibinggohan pa nila. Kalukuhan. Nakuha ninyo? Sabi ni Propeta Muhammad SAW sa isang hadith, latattabi'anna sunana man kana qablikum. May panahon, may oras, na sa Yawmul Qiyamah, nasusunod kayo sa yapak ng mga ginagawa ng mga taong nauna sa inyo. Nakuha ninyo?
Hatta walau dakhala dabbu dakhala hujra dabbun la dakhaltumu. Kahit pumasok pa, sabi niya, alam niyo yung lizard? Alam niyo ba yun? Yung hayop na lizard? Ano mo sa Tagalog yung lizard? Ano yun? Bayawak. Parang bayawak ata, di ba? Kahit pumasok pa raw, sabi niya, yung bayawak sa ilalim ng lupa, kapag nakita ninyo, papasok din kayo. Ano ang pinakapunto doon? Yung bayawak na yan, sa sobrang sikip ng pagpasok niyan sa lupa, hindi na siya magkasya. Yung tao naghahabol nun, kahit hindi na siya magkasya, pipilitin niya pa rin pumasok sa kung saan pumasok yung bayawak. Ganun ang mangyayari sa inyo. Sa sobrang gustong-gusto ninyo sumunod sa ginagawa ng mga Kristiyano, pati Hudyo, kahit hindi inabagay sa inyo, magmukha kayong tanga, susundin nyo pa rin sila. Tingnan yung mga tao dito, kapag may mga namatay nga sa atin dito, ginagawa ng mga tao, pinagpiestahan nyo namatay, parang may piyesta pa pag may namatay. Parang natuwa sila, sana may namamatay ulit next time para makapagkape tayo. Parang gano'n ang nangyari sa atin, di ba? Di pag may namatay dito sa Dakota, pag may namatay, tignan ninyo, ang daming lamesa. Pati mga pagkain. Kala mo birthday. Parang natuwa pa yung tao na may namatay sa atin. Tingnan niyo yung gawain ng Kristiyano, sinusunod ng mga tao dito. Nakuha ninyo? Kaya yun ang sabi ng sulat, at tabian na suna naman ka na kablikum. At higit sa lahat, may posibilidad sa Yawmul Qiyamah na kung saan ang mga tao ay babalik sila sa pagsamba sa mga rebulto. Dahil nga sa kanilang pagiging ignorante sa reliyon ng Islam. Nakuha ninyo? Kaya nga binanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama akhafu ala ummati al-aimatul mudallin. Wa idza waqa alaihimus sayf lam yurfa ila yawmil qiyamah wa la taqumus sa'a." Hanggang hindi raw mangyayari ang yawmul qiyamah hatta yulhaqu hayyu min ummati bil musyrikin. Hanggang sa meron mga grupo ng mga ummat ko, na mga tao, na mga Muslim, na susunod sila sa ginagawa ng mga musyrik, ng mga hindi Muslim. At sabi niya, wa hatta tu'bada fi'am min ummatil awthan. Nakuha ninyo, sabi doon ay ano? Saan na yun? Natutulog kasi kayo nawala tuloy ako. Hanggang sa mayroong grupo ng mga Muslim, ang gagawin nila ay sasamba na sila sa rebulto, sa mga tao. Yung mga tao sasamba sa mga rebulto. Ustad, paano mangyayari ng mga Muslim sila? Nakita niyo yung sigarilyo? Pag bumili kayo ng kahanan sigarilyo, ay may nakalagay doon. Ano nakalagay doon? Mababasa ninyo. Sino ba nag-iyosi dito? Nag-iyosi ka ba, Sami? Yung may nakalagay doon, ano sabi doon? Warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Pero bakit inihigop pa rin ng tao? Alam niya may nakasulat na. Alam niyang haram. Ganon ang magiging itsura ng mga tao sa Yawmul Qiyamah. Sobrang bulag ng kanilang pag-iisip, pati ng kanilang puso, kahit alam nila yung haram. Pero kapag nabulag ka sa katotohanan, susundi mo kapag gusto mo. Sigarilyo pa lang yun, Nakuha ninyo? May picture pa nga doon iba't iba mga basag na mukha di ba? Putol pa yung paa, putol yung bangag, putol lahat. Pero tignan niyo, ginagawa pa rin naman ito. Kasi ganun ang tao. Ganun yung magiging utak ng tao kapag nasiraan siya ng ulo at kapag naligaw siya. Kaya nga, hindi na makapagtaka sa hadis ng Rasulullah sa Yawmul Qiyamah, may mga tao na kung saan ang mangyayari, maliligaw sila ng landas, babalik sila sa pagsamba sa mga rebulto. Nakuha ninyo? Kaya ang pinakapunto dito, ay pagbabawal sa atin na kung saan sumunod tayo sa mga yapak na mga gawain ng mga hindi mga Muslim. Sa pananamit, sa kaugalian, di ba? Sa ugali, sa pananamit, sa mga salita, sa gawa, mas lalo na sa paniniwala. Tama ba? Paglabas nyo lang dito Di ba? Ang dami nag-aabutan dyan. Nag-aabutan ng trumpeta. Pag di ba? Marami nagtrumpeta dito sa Dakota. Kaya araw-araw dito fiesta Maraming trumpeta dito sa Dakota
Next. Next. Ay ang tinatawag na an-nushra. Ano ibig sabihin ng nushra, Albert? Ano yun? Ang nushra, ito yung pangkukulam. Mangkukulam ka ba, Albert? Meron ba sa inyo mangkukulam dito? Ang pangkukulam. Sinabi natin na ang pangkukulam ay ito ay kufur, nakakalabas sa Islam. Sinong gumagawa ng pangkukulam ay nakakalabas siya sa Islam. Hindi na siya Muslim. Pag namatay siya, habang buhay siya sa impyerno. Kasi ang pangkukulam, ang isang mangkukulam kasi ay hindi yan gagawa ng pangkukulam maliban na meron siyang kasamang syaitan. Nag-usap sila ng syaitan. Naka-telegram yan eh. Naka-messenger. Tama? So yan sila, nag-usap sila ng syaitan. At yung isang mangkukulam, Maiko, hindi yan siya magkakaroon ng connection sa syaitan maliban meron siyang ginawang pag-aalay sa syaitan. Meron siyang inalay. Tama? Ngayon, halimbawa, kabilang sa ginagawa ng mangkukulam na inaalay nila, yung yung uutusan sila ng syaitan na magkatay sila, halimbawa ng kambing o ng tupa ng manok. Pagkatayan, sabi isa ng syaitan sa mangkukulam niya, para makulam ko yung siyals, para kasi pogi, kailangan mag-alay ka sa akin ng kambing. Dapat, alayan mo ko ng kambing. Kailangan magkatay ka dito sa lugar na to. Ganyan, punta ka dun sa puno. Nandun ako nakatira, yung syaitan. Doon ka maglagay ng doon ka magkatay ng manok. Diba? Kapag ginawa niya yon, ang pagkatay ng sakripisyo ng hayop maliban kay Allah, syirkun akbar. So nag-shirk siya. Ng syirkun akbar, nakalabas siya sa Islam. Kaya nga ang pangkukulam ay kufur akbar. Nakakalabas sa Islam yun kasi nga kabilang doon yung pagkatay niya. Ngayon, kapag kinatayan na naman kukulam to, halimbawa yung syaitan niya, doon nakatira sa may gilid ng, dito sa mga adik, yung nag-aabutan dyan, yan yung syaitan nila, yung syaitan niya adik din, alayan mo ko ng shabu dyan, gusto ko 1 kilo, ibuhos mo doon sa may Kapag ganun, ang tao ay amang kukulam, ay gumagawa siya ng kufur, ay Allah Ta'ala. Tama? Ngayon, ito ang ibig sabihin ng nushra. Ay ipinagbabawal, Maiko, sa isang tao na gamutin niya yung kulam. Bawa yung tao na nakulam siya. Tapos yung taong nakulam na yan, magpapagamot siya, gamit din yung mga mangkukulam. Bawal yun. Kasi, ang tawag doon ay nushra. Ayan ay ipinagbabawal. At sabi sa hadith ng Rasulullah, hiya min amali syaitan. Gawain din kasi ng syaitan yan. Yung mangkukulam, pati yung naggamot sa kulam, magkakaibigan lang yan eh. Kung baga taga-masjid, isang kulay lang yan mga yan. Nakuha ninyo? Hindi pwede na, ustad, nakulam kami. Pwede punta ako sa mangkukulam para magpagamot. Hindi. Sila lang din magkakasama yan. May messenger yan. Pre, darating dito yung kinulam mo. Gagamutin ko ba to? Di ba? So yan ay tinatawag na nushra. Yan ay pinagbabawal. Nakuha ninyo? At ang gagawin din ng mga syaitan dyan, na mangkukulam o kaya sa Tagalog yung albularyo. Tama? May mga albularyo. Meron nga dito sa Dakota, mangkukulam eh. Kuha ninyo. Ang ginagawa niya, kung ari, nag-aalay ng itlog pati bigas. May itlog pa dyan. Tapos magkakatay siya. Tapos labihin ng syaitan sa kanya, dyan ako nakatira, maglagay ka ng umbo dyan, yung maliit na bahay. Kakatayan mo ng manok yan, kasi dyan ako nakatira. Shirk yun. Kasi ang ginagawa nila, nakikipag-usap yan sila, sa mga syaitan. Tapos kung hari, pagagalingin, tapos mag-aalay ng itlog. Tapos ito yung tanga, na-scam, magbibigay pa siya ng 500, salamat ha. Kung hari, natulungan siya, di niya alam, ay, yun, kulang din yun. Pare-pareho lang sila na gumagawa doon. Meron pa yan yung mga ampan, di ba, sinasabit dito sa tiyan, tali, tapos dito,
tapos yan, tapos ombo, tapos tulak-bala, lahat yan ay gawain ng mga mangkukulam. Pag kumari, kasi bakit? Nilalagyan pa niya may mga sulat dyan. May mga nakasulat pa. Kasi mga nakasulat Arabic, yung pala, binabaliktad nila yung mga nakasulat doon. Na Bismillahirrahmanirrahim, ang gagawin naman kukulam, sabihin niya, lay sa Bismillah. Di ba? Ang Bismillah sa ngalan ni Allah maawain mahabagin. Ang gagawin naman kukulam, hindi si Allah maawain mahabagin. Akala mo ayat. Tapos ngayon, magkakataya mo ng ano yun, ng manok o ng kambing para protektahan ka ng syaitan. Tapos susuotin mo na, ito na yung tali, isuot mo sa tiyan mo para protektahan ka sa kamalasan. Kalokohan. Meron ba yun sa inyo? Meron sa Dakota eh. Lagi ko may nakita dito sa Dakota na ganun. Di ba? May mga ganun dito. Ba't tumatawa ka, Bintali? Gawain mo ba yun? Hindi, si Bintali mabait to eh. Yun ay tinatawag na nushray, pinagbabawal yon. Tama? Ay gawain yan sa panahon ng mga jahiliya. Pero, ay meron tinatawag na ruqya. Na kapag ang isang tao nakulam yung isang tao nakulam, anong pwedeng gamot na gagawin sa kanya? Yung mabasahan mo siya ng ayat ng Quran. Yun ay dapat Quran, tapos dapat naka-Arabic. Arabic dapat yung binabanggit niya. Mayroon ako nakita isang beses, hindi lang isang beses, maraming beses, na binabasahan niya yung tao na kung anong pinagsasabi niya. Hawakan niya sa ulo. Tapos hawakan, hindi maintindihan. Tapos yung pala, sila, nusra rin yun. Gawain din ng mga albularyo yun. Sila rin yung may gawa. Kung ano papahiran ng itlog, meron pa yan, nakita ako. Ayoko lang sabihin yung pangalan eh, baka ma-wanted tayo eh. Kung ano, yung itlog, bibilihin niya, pinapahid niya dito. Tapos kung ano sabi niya, tapos titignan sa araw, kung ano yung sa ilaw yung itlog daw. Ano kinalaman ng itlog? Iraulo? Ito daw, yung sakit mo, ang may kulay daw yung itlog, nandito yung itim. So yung sakit mo raw, ay banda sa may sa may kamay. Di ba kayo nakita ng ganon? May mga ganon. Meron nga sa Dakota dito gumagawa ng ganon. Mag-ingat kayo sa ganon ha, i-scam kayo nun. Scammer yung ganon. Nakuha nyo, tapos babayaran. So maraming salamat, bigyan mo na 1,000, di ba? Nasira na yung iman mo, na-scam ka pa. Tama? So yun. Pero pagdating sa Quran, sa mga aya, yun ay pinapahintulot. Yun ang dapat. Babasahan mo siya ng aya. Babasahan mo sa tubig at painom mo sa kanya, pwede naman ipahid sa parte na kung saan masakit yung katawan niya. Kasi yung kulam, ano yan eh, kaya nga iniiwasan niyo yung pagpicture. Ilan nila yung mga picture kung saan-saan. Kasi diyan kinukuha ng kulam. Kapag imang kukulam, din nila kinukuha yung mukha mo. Kapag gwapo si Edspar, gwapo ni Edspar, kulamin ko nga. Diba? So hindi na siya makatalon sa basketball kasi kinulam yung paa niya. Ganon, di ba? Pagpogi siya. Ay, Edspar! Next, number. Alam niyo ba ang number na? O di kayo nakikinig? So, yung tinatawag na at-tanjim. Ano yung sabihin ng tanjim, Aladin? Ang tanjim, ito sa English, siya tinatawag na astrology. Ito yung ginagamit mo yung nasa langit, yung mga bituin sa langit para manghuhula ka. Kailan ako tatama sa loto? Nagpahula ka dyan sa labas. Di ba? Marami sa Quiapo. Si Aladin, lagi sa Quiapo yan eh. Marami manghula sa Quiapo, di ba doon, yung mga baraha? Kaya nang dumating sa kanya yung mga pulis, hinuli sila. Ba't di nyo nahulaan? Ulihin namin kayo. Di ba marami sa may labas ng simbahan? Manghuhula. So yun, ay karamihan sa gumagamit ng panghuhula na yan. At tandaan ninyo, yung panghuhula yan ay shirk. Ito, na-discuss ko na to eh. Yung panghuhula na yan ay shirk. At ito ay shirkun asgar. Shirkun asgar. Magiging shirkun akbar to kapag ang isang tao manghuhula ay kanyang paniniwala na manghuhula na to ay pareho sila ng nalalaman ni Allah Ta'ala. Pareho. Shirkun akbar yun. Nakuha ninyo? So ginagamit nila yung mga nasa langit bilang dalil.
dalil daw para nahulaan nilang isang bagay. Yung bituin. Kaya nga dito, binanggit sa hadis ng Rasulullah sa Imam Bukhari, sabi ni Imam Qatada, sabi niya, Khalaqallahu nujum. Nilikha ni Allah Ta'ala yung bituin sa tatlong dahilan lang. Unang-una, zinatan lis-sama. Palamuti yan. Di ba? Palamuti yan sa langit yung star. Ikalawa, ayan ay bantay laban sa mga syaitan. Para pag may umakyat na syaitan dyan, kasi mga kasama na manghuhula, patong-patong yan sila sa langit eh. So, yung mga bituin na yan, bantay yan sa laban sa syaitan. Ikatlo, alamat. Palatandaan yan ng mga tao naglalakbay. Kasi ginagamit yan na dati ng unang panahon kapag naglalakbay yung tao. Ngayon kasi may GPS na eh. Mayroon ng Waze. Mayroon ng Google Map. Dati wala. Walang orasan dati, ginagamit nila yung star. Kapag ganito yung itsura ng star, ganito, nandito ka. Pag ilipat ka, pag umikot yan, ibig sabihin nasa ibang lugar ka na. So, ganun ang gawain ng mga manlalakbay dati. So, ganyan lang ang dahilan kung bakit may star sa langit. Nakuha ninyo? At sabi dito niyang Qatada, sabi niya, "Faman ta'awwala fiha ghayra dhalik." Sino man sa inyo al-amin, nagbigay pa ng kahulugan sa bituin sa langit ng maliban sa tatlo, ay sinayang mo lang yung oras mo pati kayamanan mo. Diba? Kilala niyo si Elon Musk? Yung mayaman na gusto pumunta sa planet ng Mars. Kasi gusto niya magtayo doon ng sibilisasyon. Marami siyang inubos na pera doon. Pasabihin mo sa kanya, ang sabi ng Rasulullah, hindi man Muslim yun eh. Ang nasa langit, mga planeta, pati bituin, tatlo lang yan. Palamuti, bantay sa syaitan, pati gabay sa maglalakbay. Huwag ka nang pumunta doon. Diba? Wala nang ibig sabihin yun. Walang connection yung nangyayari sa langit sa nangyayari sa lupa. Nakuha ninyo? O halimbawa, nagka-COVID. Sabihin nyo kasing taon ngayon, ganito yung itsura ng star, Year of the Monkey. Diba? May mga Chinese na ganun. Naniwala sa zodiac sign. Yan ay pinagbabawal kasi yan ay shirk. Yan ay shirk yung zodiac sign na yan. Ito ay shirkun akbar kapag naniwala ka na yung bituin talaga ay nagbibigay ng kapalaran sa'yo. Halimbawa, may dumaan na shooting star. Di ba may star na dumadaan? Bigla na nalangin si Hadspar. Sana magka-jowa ko na maganda. Nagduwa ka sa star na yun, shirk yun. Tama? Kasi yung star na yan, ano sabi natin, palamuti lang yan at bantay laban sa syaitan. Huwag ka mag-wish doon, Hadspar. Tama? Kahit single ka bang buhay, hindi ka pwede mag-wish sa star kasi shirk yun. Shirkun asgar. Kapag naniwala ka na si Allah ang magbibigay sa'yo ng swerte, at dinaan sa bituin ng wala kang dalil. Shirkun asgar. Shirkun akbar, kapag naniwala ka na yung bituin ang nagbibigay sa'yo ng swerte. Maliban kay Allah Ta'ala. Kaya ipinagbabawal sa atin ang maniwala sa manghuhula. At hindi ka rin pwede pumunta sa manghuhula. Bawal yun. At bawal ka rin magpahula. Nakuha ninyo? Bawal ka magpahula. Bawal ka pumunta sa manghuhula. Ano, buhay pa kayo? Yung isa tulog na, patay na yung isa. Hugasan nyo na yung katawan na yun, baka mabulok. Next! Ilang minute?
May tanong kayo? Walang tanong. Lahat kayo ustad na? Ano, may tatanong ka ba? Magtanong ka na. Huwag ka matakot, hindi kita kakainin. Saan? May mga maliliit na bahay na ginagawa? So yun yung ombo eh, di ba? Ombo yun? Imbal? Kambal, oh. Yung sabi may kambal na yung tao may sakit. Tapos, bakit nahimatay? Dalhin sa ospital kapag nahimatay. Pero kapag ang shirk kasi, kapag naniwala ka sa isang bagay na meron paniniwala nang wala naman talaga, hindi mo nakita, hindi mo narinig, tapos naniwala ka na may nangyari sa kanya, tapos nagkaroon ka ng paniniwala doon, tapos gumawa ka ng isang bagay ng gawain na yun, wala naman sa Islam, kumbaga naniwala ka lang na may nangyari sa kanya, yung paniniwala ng gawa-gawa mo lang, tapos gumawa ka ng isang bagay na gawa-gawa mo lang din, wala sa Islam, shirk yun. Kasi magawain niya ng mga tao eh. May mga gumagawa ng ganyan. Halimbawa, nagkasakit yung bata, kung wari sinaniban. O kung wari, ganito, may nagkasakit. Ang gagawin nila, magpapadua sila. Yung pala mag-aalay ng mga iba-iba. May bahay dito na maliit, lalagyan ng pagkain. Inaalay nila sa mga syaitan yun. Kapag may sakit yung tao, saan ka pupunta? Ano parang silbi ng ospital ng Manila? Di ba? Kapag yung sakit niya nakita sa katawan, ospital ka. Pero kapag ang sakit niya, wala sa physical na katawan, wala sa physical, illusion lang, gawa-gawa lang ng pag-iisip mo, tapos nagpagamot ka sa isang tao nang wala naman sa Islam yung kanyang pamamaraan, yun na ang kufur, yun na yung shirk. Nakuha ninyo? Yung gawa-gawa lang yung pamamaraan niya. Naintindihan kasi kapag ikaw, total tao naman tayo lahat, alam naman natin kung anong itsura ng tao may sakit eh. Di ba? So bakit ka magpapagamot sa albularyo? Di ba? Yung mga albularyo na yan, yun ay gawain ng mga shirk yan. Nakuha ninyo? Gumagawa sila ng mga shirk kasi may kasabot ng mga syaitan yan. Tama? Nakuha ninyo? So yun yung mga gawain ng mga syaitan. Sa mga na gumagawa ng shirk. Naintindihan ninyo? Anong oras na? Adan na, may tanong? May tanong ka? Ibibigyan, nag-uuwi? Ano yun? Namumula. Namumutla. Ang gagawin mo doon, dadali mo sa ospital. Dadali mo sa ospital yun. Ngayon, sa ospital, doon mo ipapakita, i-check upin ng mga doktor yan. Ngayon, dalawa lang case yan kapag dinala mo sa ospital. Kapag nakita ng doktor na may sakit siya, doon mo sa ospital, doon, kung ano sabihin ng doktor na bilhin na gamot, doon ang gagawin mong tamang proseso. Pero kapag dalhin sa ospital tapos walang findings, wala sabing sakit, pero nakita mo may sakit na nasaktan siya, posible na tamaan, halimbawa ng sihir yun, na tinamaan ng kulam. Ngayon, kapag tinamaan ng kulam, hindi ka pwede magpagamot sa mangkukulam. Ang gagamutan mo sa pagitan ng ayat ng Quran, babasahan ng Quran yun. Wala nang iba pa. Babasa mo sa iba. Si Sammy, marunong siya. O, ganon. Babasahan mo ng Quran sa tubig, kapainin mo sa kanya, papahira mo sa kanya. Pero, hindi yun isang beses.
Pero ngayon, kailangan, ang normal yun, pinapacheck mo na sa ospital yan sa mga doktor. Lalo ganong edad. Yung edad, hindi, yung pwede, hindi mo natatamaan ng ano yun, hindi tatamaan ng kulam yung ganyan mga edad. Walang mga tinatamaan na ganyan na kulam mga ganyang edad normally. Ang tinatamaan lang, kung kasing pogi ka ni Sammy, tapos galit ka kay Sammy, kukulamin mo siya. Pero yung mga bata, normally walang ganun na tinatamaan. Kaya baka may sakit yan, dali mo sa ospital. Kung kasing pogi ka ni Bandam, yun talaga. Yun, talagang makikita doon na makulam siya. Pero kapag hindi, wala yun. Kailangan mo dalhin sa ospital. Nakuha ninyo? Kasi shirk yun eh. Yung mga ginagawa namang kukulam, kufur, at mga albularyo. Nakuha ninyo? Okay na? Nasaan na si Bilal? Bilal Ishak, magalan ka na. Wa ana qulu subhanaka bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.